Araw po sa inyong lahat at welcome sa aming YouTube channel. Sa araw na ito ay ibabahagi ko ang isang magandang kwento na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kukurat sa ating mga puso. Kaya kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, ay pindutin mo lang ang bell button para maging updated ka sa mga video na ina-upload namin. Simulan na natin ang kwento. Inakala ng dalaga na wala ng lalaking iibig sa kanya dahil sa marumin niyang trabaho. Isang gwapong lalaki ang nahumaling sa kanya, maganda si Direna, sexy at mabait, ngunit dahil sa hirap ng buhay ay hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral. Second year lang ang narating niya sa high school. Dahil maagang naulila sa mga magulang ay sumabak agad siya sa pagtatrabaho. Ang pagbebenta ng panandali ang aliw. Sa una ay hindi niya maisip mura ang pinasok niya, pero nang magtagal ay nasaanay na rin siya. Minsan nga naisip niya na parang hindi siya anak ng Diyos. Bakit hinayaan na magkaganon ang buhay niya pero wala siyang magagawa? Yun ang kapalaran niya. Kaya tinanggap na lamang niya. Tutal malaki naman ang kita niya ron. Madali siyang makakapag-ipon para sa plano niyang pagbabagong buhay. Pero sa kanyang pag-iisa ay hindi niya pa rin maiwasang maramdaman ang labis na pangungulila at kalungkutan, lalo na kapag pinagmamasdan niya ang litrato ng dati niyang kasintahan. Sanay, hindi ko na lang nilisan ang aming probinsya. Sanay, hindi ako nakipaghiwalay sa'yo. Malungkot na sabi niya sa sarili. May nobyo siya noon sa probinsya, kung saan siya nanggaling. Si Romeo, magkababata sila ng lalaki. Labis niya itong minahal at gusto na rin siya nitong pakasalan, pero isang hamak na magsasaka lang ito. At nagmula rin sa mahirap na pamilya, sawa na siya sa ganoong buhay. Gusto niya naman na makatikim ng maginhawang buhay, kaya nakipagsapalaran siya sa Maynila at nakipaghiwalay sa nobyo. Pagdating niya sa Maynila, akala niya ay madaling makahanap ng trabaho, pero mali siya dahil high school lang ang narating niya. Ay paghuasteres test lang ang kinabagsakan niya. Napaiyak nga siya nang mabalitaan na nag-asawa na ang dati niyang nobyo, ngayon ay naiinggit siya kapag nakakakita ng magkasintahan sa mall, sa parke at kung saan man. Mabuti pa sila maligaya, bulong niya sa isip. Pero kahit wala na siyang pag-asa sa dating kasintahan, mayroon naman siyang bagong inspirasyon sa katauhan ni Aris na isang gym instructor. Kapitbahay niya ang lalaki sa inuupahang apartment at lihim siyang humahanga rito dahil sa angking kagwapuhan at kakisigan nito. Isang araw ay nakita niya ito na nagbubuhat ng barbell sa labas. Kitang-kita niya ang magandang hubog ng katawan ng lalaki. Kinilig pa na nga siya ng ngitian. Siya nito nang mapansing nakatingin siya rito. Ang pogi talaga ni Aris, crush ko siya, pero papansinin ba niya ang isang kutulad? Ko siguro ay basahan lang ako sa kanyang paningin, sabi niya sa sarili. Madalas din niyang pagpantasyahan ang gwapo niyang kapitbahay. Bakit kaya sa tuwing makikita ko siya ay kinakabahan ako? Naku, umiibig na yata ako kay Aris Sania. Ngunit isang gabing papasok siya sa club na pinagtatrabahuhan niya ay napadaan siya sa sakayan ng jeep. Hindi niya inasahan na makikita roon si Aris na may kasama at kaakbay na babae, nagbubulungan at nagtatawanan. Ang mga ito mukhang masayang-masaya sa pinag-uusapan. My God, may girlfriend na pala siya at napakaganda. Mukhang edukada at disente. Di tulad ko na walang pinag-aralan at isang hamak na H** test. Malungkot niyang sabi sa sarili sa natuklasan ay mas lalong naging madilim ang tinatanaw. Na kinabukasan ni Direna sa kanyang buhay, wala nang ibig sa aking lalaki dahil sa trabaho kong ito. Di bale, kapag sapat na ang ipon ko'y magpapaalam na ako sa malupit na mundong ito. Sabi niya isang gabi pagkatapos ng trabaho niya sa club ay nagpasya na siyang umuwi. Mabuti at tumibol lang siya at walang nag-take out sa kanya. Sa paglalakad niya papunta sa apartment, di sinasadyang makasalubong niya si Aris Aba. Si Aris lasing na lasing, taksilhik, taksilhik. Paulit-ulit na sambit ng lalaki, bigla na lang natumba ang lalaki sa sobrang kalasingan, kaya napilitan si Dorena na iuwi ito sa tinitirhan. Niya hinihiga niya si Aris sa kama at pinunasan ng maligamgam na tubig. Diyos ko, Istio Barcutris Batangas, marami siyang pasa, nakipagbugbugan ba ito? Kinabukasan ng magising, si Aries ay napansin niya na nasa ibang bahay. Siya nakita niya si Direna na naghahanda ng almusal sa mesa. Ha? Anong ginagawa ko rito? Tanong nito. Gising ka na pala.
Nakita kita kagabi lasing na lasing at nawalan ka pa ng malay. Kaya dinala kita rito sa apartment para gamutin yung mga pasa mo. Ano bang nangyari? Sagot ng babae. Pero agad na bumangon ang lalaki, nagbihis at nagmamadaling umalis. Salamat, tangi nitong nasabi. Saka lumabas na nagulat si Derena sa inasal ng lalaki. Siya na nga ang tinulungan. Parang galit pa yata at parang may sakit akong nakakahawa. At nagmamadaling umalis, sambit niya sa sarili. Ngunit hindi doon natatapos ang pagtatagpo nila ni Aris dahil muling nag-cruise ang kanilang landas. Aris, gulat na sabi ni Derena nang magkasabay sila sa jeep motor. Oh Derena, ikaw pala yan. Sorry nga pala sa nangyari. Nung hindi na niya pinatapos sa pagsasalita, ang lalaki alam naman niya ang tinutukoy nito. Kaya lang hindi nila yon dapat na pag-usapan dahil may mga pasahero silang kasama sa sasakyan. Walang anuman, yung tugon niya. Ang pagkikita nilang yon ay humantong ulit sa tirahan ni Derena. Gusto nang makakausap ni Aris. Kaya inimbitahan niya ito sa inuupahang apartment. Kinaliwa ako ng girlfriend ko. Binugbog pa ako ng bago niyang nobyo, kaya nakita mo akong may mga pasa nung nagdaang gabi. Pagtatapat ng lalaki, ikinalulungkot ko ang nangyari. Kalimutan mo na ang lahat. Marami pang babae diyan na nararapat sa iyong pagmamahal. Payo niya, dinaan nila sa inuman ang kwentuhang yon. Hanggang sa pareho silang nakalimot at humantong sa, tulungan mo akong makalimot, Derena. Pakiusap, tulungan mo ako pagsusumamo ni Aris habang masuyong hinahalikan ng babae. Tutulungan kita, sagot ni Derena habang di narama ang mainit na halik ng lalaking. Sinisintatan niya kusang loob niyang ibinigay kay Aris ang kanyang sarili. Mula nang may namagitan sa kanila ni Aris ay dumalas ang pagkikita nilang dalawa. Lagi silang lumalabas na mamasyal. Alam na rin nito ang lihim niyang trabaho. Hindi siya hinusgahan ng lalaki at tanggap nito ang nakaraan niya naging maligaya. Si Derena sa piling ni Aris nang lumaon ay naging magka-live-in. Sila pinahinto na siya nito sa pagtatrabaho sa club at pagiging HS test. Gusto ng lalaki na magbagong buhay na siya. Ito na lang ang maghahanap buhay para sa kanilang dalawa. Yun naman talaga ang balak niya noon pa dahil marami na rin naman siyang naipon. Ay huminto na siya sa marumi niyang trabaho at tinutukan na lang ang pagiging may bahay kay Aris. Mahal na mahal kita, Aris. Sana ay huwag nang matapos ang kaligayahang ito. Sambit ni Derena sa isip habang masayang nakikipag ni Asterisk G sa kinakasama. Pero kapag wala si Aris at nasa trabaho, kapag naiiwang siyang mag-isa, ay dinadalaw ng takot at pangamba. Si Derena, alam kong ginagamit lang ako ni Aris para tuluyan niyang makalimutan ang dati niyang nobya. Hanggang kailan ang hiram na kaligayahang ito? Bulong niya sa isip. Isang gabi, kinausap siya ni Aris tungkol sa nararamdaman nito. Ganap na ngang nakalimutan ng lalaki ang mapait na karanasan sa pag-ibig. Ito na ang ikinatatakot ni Derena. Oras na nga ba ng pamamaalam? Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Derena. Para sa akin ay wala kang katulad at hindi kita makakalimutan, Mika ng lalaki. Walang anuman, Aris. Ginawa ko yon dahil gusto kitang tulungan, sagot niya. Kapag wala ka na sa buhay ko, gusto ko na mamat, Asterisk. Why na lang, dahil ano pang silbi ng buhay ko kung wala ka na, bulong niya pamaya-maya. Ay napansin ni Aris ang isang bat. Elya ng lason sa ibabaw ng mesa. Para saan ito? Nagtatakang tanong ng lalaki. Hindi na napigilan ni Darwin ang damdamin para iyan sa akin dahil sa oras na umalis kay. Mas gugustuhin ko nang mawala sa mundo. Mahal kita, Aris, kaya kung iiwan mo, ako'y wala ng halaga ang buhay ko. Lumuluhang sabi niya, iniharap ni Aris sa kanya. Si Derena, loka, anong para sa'yo itong lason at bakit ka umiiyak? Akala mo ba'y magpapaalam na ako sa buhay mo? Ang ibig kong sabihin ay nagpaalam na ako sa nakaraan ko at kakalimutan ko na yon at hindi sa'yo, Derena. Hindi kita iiwan dahil iniibig na kita. Ayokong mawala ka pa sa buhay ko. Mahal ko, hayag ng lalaki. Saka niyakap siya ng mahigpit. O Aris, salamat. Napakaligaya ko, masayang sabi ni Derena na ginantihan din ng yakap. Ang lalaki di nagtagal ay pinakasalan ni Arias si Derena at bumuo na sila ng pamilya sa ngayon. Bukod sa sariling gym na itinayo ni Aris, inaasikaso naman ni Derena ang binuksan niyang negosyong restaurant. Masaya na ang buhay nilang mag-asawa sa piling ng isa't isa.